Welcome po mga kakuya, po lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya, nagbabalik no. So talagang napakaganda ating topic natin for today po mga kakuya, about naman ito sa spiritual warfare. So tinatopic na natin mga kakuya, mga infestation, bakit naging infested, bakit pinasok ang ating bakit nakapasok ang ating bakit nakapasok ang mga demonyo sa ating tahanan. Pero ngayon, paano mga palatandaan na meron na tayo nito, mga infestation ang bahay, no? Paano bang mga palatandaan bakit ganito? So kung kapag mayroon kayo naka-experience kayo ng ganito, ibig sabihin na mga kakuya, infested ang iyong bahay, no? So ang iyong tirahan, no? So kahit anong ano natin dito ay hindi talaga ito maiwasan, sapagkat mayroon talaga tayong mga kalaban na hindi natin nakikita. Ito yung mga kaluluwang itim, no? Mga fallen angel kumbaga. No, so mga palatandaan na spiritual infestation sa bahay. So mga kakuya, baka mayroon na kayo nito. So una, kakaibang tunog o ingay, no? So baka mayroon kayong narinig dito na hindi nyo kumbaga bihira na yung naririnig sa bahay o palagi naririnig. May narinig na kaluskos, yapak, bulong, sigaw, iyak o tunog ng gamit kahit walang tao. So kapag mayroon daw kayo minsan paulit-ulit sa parehong oras ng gabi. So mga ganito po mga kakuya na naka-experience kayo, yan po ay talaga palatandaan na na-infested ang ating bahay o ating tahanan. Ikalawa, mabigat ang atmosphere, no? Mabigat daw ang atmosphere, no? Parang mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Ikalawa, may pakiramdam ng takot, kaba o panindig, no? Panindig ng balahibo kahit walang dahilan. So yan daw po ang dahilan ng mga palatandaan na mayroong infestation po nangyayari po mga kakuya dyan sa ating tahanan, no? So ikatlo, ang kakaibang amoy. So amoy ng bulok, asupre, patay na hayop o amoy ng kandila kahit walang nakasindi. So ito yung mga kakaiba, itong palatandaan po mga kakuya na baka mayroon na rin kayo nito. Talagang tingnan nyo rin yung kakaiba, no, nararamdaman o kakaibang napapansin nyo sa inyong tahanan. Ang pang-apat, bigla ang pagsakit ng katawan, no, mga biglang nagkasakit, no, ng katawan. May miyembro ng pamilya na biglang nagkasakit kapag nasa loob ng bahay, no. So kung nasa labas okay naman, kung nasa loob ng bahay biglang nagkasakit. Ikalawa, nawawala o gumagaan kapag nasa labas o sa simbahan, no. So talagang ito po yung mga dahilan po mga kakuya na bigla ang pagkasakit ng katawan. Ito yung mga nakakaiba nangyayari sa ating buhay na dapat natin talaga yan dapat natin bigyan pansin, no. So ibig sabihin na mayroon talagang nangyayari na hindi natin alam, no. So panglima, awayan sa pamilya. Nag-aaway daw ang pamilya, no. Madalas at di pagkaraniwang bangayan, init ng ulo, galit kahit sa maliit na bagay, no. So parang may nanggugulo sa samahan, no. So pakiramdam may nanggugulo, no, nag-aaway kay wala namang dahilan, no. So talagang ibig sabihin talaga mga kuya, isa din to na palatandaan na talagang infested ang ating para bang wala ng kapayapaan ng ating tahanan sa loob ng ating tahanan. Ang pang-anim, no, paggalaw ng mga bagay, yung paggalaw ng mga bagay, no, kakaiba rin ito. Mga bagay na nawawala o biglang nalaglag, gumagalaw kahit walang hangin o tao, no. So ikalawa, minsan may gamit na nababasag ng kusa. So bigla na nahulog, nababasag, ay wala namang tao at hindi ginagalaw. So ito yung mga palatandaan po mga kuya na infested talaga ang ating bahay, no. Magtaka na kayo bakit tapos paulit-ulit pa ito nangyayari. Ang pangpito po mga kuya, ang pangpito, ito po yung pagkakita ng itim na anino o kaluluwa, no. So ito yung mga fallen angel. Tandaan natin walang kaluluwa na bumalik sa mga tao pag namatay. Wala pong turo ng simbahan, kundi napupunta na po yan, hatulan agad yan kung papunta ba sa impyerno, mapunta ba sa langit, mapunta ba sa purgatory. So walang taong kaluluwa na gumagala-gala sa sanlibutan ito, kundi ang mga fallen angel na nagpakilala po mga kakuyan po, lahat na yan mga fallen angel, no. Pagpakikita ng itim na anino o kaluluwa, no, una parang may dumadaan sa gilid ng paningin mo, parang may dumadaan daw sa gilid ng paningin, no. So talagang napapansin natin na mayroong itim o anino o kaluluwa, no. Hindi lang isa kundi paulit-ulit pa talaga nangyari. So talagang makiramdam tayo, no. So ikalawa, minsan malinaw na itim na anyo,
madilim na presensya o hugis ng tao. So mga ganun nangyayari po mga kakuya na talagang nakakaiba, no? So talaga sa loob nating bahay, no? So talagang maramdaman na natin na talaga infested talaga ang ating bahay, no? So talaga mamaya kung anong dapat nating gawin. So ipangwalo, panaginip ng masama o bangungot. So palagi tayong binabangungot, palaging naginip tayo ng masama kapag nasa loob tayo ng bahay, no? So talagang yan po ang mga palatandaan po talaga po mga baka mayroon na kayo nito, no? Ulit-ulit na panaginip ng demonyo, patay o mga multo, no? So kapag mayroon tayo daw panaginip niya na talagang kakaiba, ay talagang ano na natin yan na infested talaga ang ating bahay. Kalawa, parang hinihila sa kama, ano, pinipigilan huminga o hindi makagalaw, sleep paralysis no tawag dito, no? Talagang nakakatakot po mga kakuya, no, mga ganito. Ito yung mga palatandaan, isa lang sa ating infested ang ating isang bahay, tahanan, no? Ang pangsyam po mga kakuya, no, ang pangsyam po mga kakuya, ito yung reaction sa mga banal na bagay, no? So reaction daw ng mga banal na bagay, no? May lugar sa bahay kung saan ayaw ng holy water, rosaryo o krus, no? Talagang reaction sa mga banal na bagay. So ayaw daw ng ganito. So talagang tandaan natin, infested talaga po mga kakuya, no? So maaring may naramdaman na masakit ang katawan o pagkasuklam kapag may dasal o misa, no? So talagang talagang infested talaga po mga kuyang kapag mayroon daw ganito, no? So talagang allergy sa cross, allergy sa holy water, no? Mga ganyan sa mga banal na bagay, no? Katulad mga crucifix, no? Rosaryo, holy water, holy oil, olive oil, no? Holy oil, no? So yan ang mga dahilan na talaga palatandaan kapag allergy ka diyan, ay talagang infested talaga ang yung sa ating tahanan. Kumbaga yung tao nakitira doon ay talagang na-infested na po mga kakuya, no? So sa karaniwang dahilan ng mga infestation, so ito na, ano bang mga dahilan, no? Ano mga dahilan na bakit na-infested ang ating tahanan po mga kakuya? Una, occult practices, no? So, lalo na po sa paggamit ng kiha board, no? Kulam, anting-anting, yan, no? Kaya naging infested daw ang ating bahay. So ikalawa, pamumuhay sa mortal na kasalanan, katulad na magsasama na walang kasal sa inang simbahan, nagsasama ang mag-asawa na walang kasal, no? Ibig sabihin na namumuhay sila ng mortal sin sa loob ng pamamahay. Ikatlo, walang panalangin o banal na presensya sa bahay. Ibig sabihin walang debosyon, no? Kahit isa man lang sa kanilang pamilya, wala talagang nagdebosyon na manalangin o magrosaryo sa loob ng pamamahay, no? So yan po, kaya nga madali lang tayo pasukin ng mga fallen angel, o yan po ang mga pinto ng mga fallen angel na madali lang sila makapasok sa ating tahanan. No, walang mga gamit o larawan na may demonic o occult symbolist, no? Mga gamit daw na larawan na galing sa albularyo, mga lana na galing sa albularyo, no? So talaga yan po ang isa daw na talagang makapasok ang ating mga kalaban sa ating tahanan, lalo na po kapag ginagamitan ng mga padugo ang ating bahay, no? Isa din yan, no? So talagang yan ang number 1 na papasukin talaga ang ating tahanan kapag mayroon tayong mga pampaswerte sa ating tahanan. Isa din yan po mga kakuya, no? Ang paglapit sa albularyo, mangkukulam, lahat yan kapag ginawa natin ay tsak, nakapasok na ang mga fallen angel sa ating tahanan, dahil nga yan ang pinto para makapasok ang mga demonyo sa ating tahanan. Ano dapat natin gawin? Ito po yung good news po mga kakuya, na ano dapat natin gawin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. No, una, pagbabalik loob sa Diyos, kumpisal at umaatin tayo sa banal na misa palagi, no? So kumpisal daw at dapat cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramental. Sa ikalawa, pagbabasbas ng bahay ng pari. So tawag tayo ng pari, no? Pagbasbas natin, i-deliverance ang ating bahay, no, po mga kakuya. So talagang gamitin natin ang mga sacramentals ng ating inang simbahan. Ang ikatlo, daily prayer and holy water, no? Daily prayer daw sa ating tahanan lang buong pamilya, at holy water gamitin natin mga sacramentals, no? So sa ating bahay para hindi talaga makapasok ang mga fallen angel po mga kakuya. Pang-apat, pag-alis ng mga bagay na may koneksyon sa demonyo, katulad na lamang ng mga anting-anting, no? Mga tarot card, no? Mga ganon, alisin daw natin yan. Mga may Buddha na itim na talaga nakahubad pa, na malaki ang tiyan, dapat alisin natin sa ating bahay. Nung mga demonic occult practices, na alisin talaga natin yan sa ating bahay, i-disposal natin, alisin talaga natin yan, sunugin, o di kaya ibigay sa mga kaparian para i-break out, kailangan
ibibreak yan para hindi na mapulot sa ibang mga tao at kundi ilibing mga kakuya, no? So talagang napakadelikado po kasi nga yan ang mga pinto ng ating mga kalaban sa kaya nakapasok sila sa ating bahay, no? So ang panglima, pagdarasal ng rosaryo at pagbabasa ng Biblia. Dapat mayroon tayong basic catechism sa ating tahanan at pagdarasal ng rosaryo sama-sama ang buong pamilya. Yan ay tsak na talagang ayaw-ayaw ng demonyo patungkol dyan po mga kaya hindi basta-basta makapasok ang mga fallen angel, no? So talagang yan daw ang dapat natin gawin. So may mababasa ba tayo sa Biblia about dito po mga sa Matthew 12 verse 43 hanggang 45? Ito po ang ating mababasa. Kapag ang masasamang espiritu ay lumalabas sa isang tao, take note ha, ito'y gumagala sa mga tuyong lugar upang humanap ng mga mapagpahingahan. Ngunit wala siyang matagpuan, kaya't sinasabi niya, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik niya ay madaratnan niyang malinis ang bahay, maayos at walang laman, kaya't umaalis siya at nagsasama ng 7 pang espiritu mas masama pa kaysa kanya, no? At sila'y tumitira doon. So therefore po mga kakuya, kaya nga dideliveran sa nating bahay tapos hindi naman natin ginawa yung dapat nating gawin, no? Nilinis nga natin at hindi naman tayo nag-devotion, prayer at babalik pa rin yan po mga kakuya. Kailangan talaga natin na masahol pa yan mga kakuya. Kailangan talaga natin proteksyonan na kapag nangyayari na sa atin ito at hindi natin sinusunod ang mga turo ng ating simbahan, ay tsak na mas lalong problema po tayo dito po mga, at babalik sila mas marami pa, sahol pa sa nung fallen angel na yun nandoon na pinapaalis ninyo, no? Kaya nga mag-iingat tayo at talagang nakakatakot ito po mga kuya na talagang mas maging talagang nakakatakot, no mga kakuya. Kaya nga babalik sila at babalik talaga kapag malinis pa rin at wala kayong ginawa, ay tsaka at babalik pa rin yan, no? Ayon sa Catechism of the Catholic Church paragraph 391 hanggang sa 395, ang katotohanan tungkol sa mga demonyo. Dito nagsalita ang ating inasimbahan patungkol sa mga fallen angel. Sa CC 391, anong sabi? Ang kasamaan ay hindi isang kathang isip, no? Ito ay bunga ng isang malayang nilikhang espiritu na nagrebildi sa Diyos. Kaya nga ito mga fallen angel, no? Nagrebildi sa Diyos, nga gumagala-gala dito sa mundong ibabaw na ito. Sa Catechism of the Catholics paragraph naman sa 395, ito ang ating mababasa. Ang kapangyarihan ni Satanas ay hindi walang hanggan. Kahit pinapayagan siyang kumilos sa mundo, mananatili itong nasa ilalim ng kapamalakad ng Diyos at ang pinahintulutang kilos niya ay para sa layunin ng kaligtasan. So therefore po mga kakuya, talagang pinahintulutan din ng Diyos ang mga fallen angel, mapasukin tayo dahil nga doon makilala natin ang ang kapangyarihan ng Diyos po mga kung paano magpalayas ng mga demonyo po mga kakuya. Kaya yan din, huwag tayong magtaka bakit nangyayari sa atin ito. Yan din ay may pahintulo talaga ang Diyos kaya nangyayari sa ating buhay yan, no? Kaya bakit ganito? Dahil nga diyan natin makilala ang kapangyarihan ng Diyos po mga kakuya. So ibig sabihin kontrolado pa rin ang mga dyablo ng Diyos po mga, ang Diyos pa rin ang masusunod. Paliwanag, ang dyablo ay tunay na kumikilos at maaaring makaapekto sa lugar o tao, ngunit pinapayagan lamang ng Diyos kung ito ay magdadala ng pagbabaliklog. Ibig sabihin mayroong conversion mangyayari. For example, nasapian ng isang tao na hindi nagdarasal at hindi nagsisimba, ngayon na sinapian siya at na pinagaling ng isang pari, ay magkaroon na siya ng conversion at magsisimba at magkaroon na siya tuloy ng devotion, no? Ng banal na rosaryo, araw-araw na siya nag-rosaryo. Ibig sabihin may conversion. So papayagan pala ng Diyos kapag mayroong conversion ang mangyayari, no? So talagang napakaganda po mga kakuya, no? So ayon din naman dito sa Catechism of the Catholic Church 1673 Exorcism, kapag ang simbahan ay humihingi sa pangalan ni Jesus na ang isang tao o bagay ay mapalaya mula sa impluensya ng masamang espiritu, ito'y tinatawag na exorcism. Ngunit dapat itong gawin ng pari na may pahintulot ng obispo. So ibig sabihin ng mga kaparian lang talaga ang may authority na mga ganito, lalo na po may mga napusis na, no? At mga pagdating sa exorcism, no? So hindi po albularyo, ha, ulitin ko, hindi po albularyo, sapagkat ang mga albularyo yan ay hindi po sa Diyos, yan po ay mga kasangkapan ng mga fallen angel. So paliwanag,
may mga bagay na o lugar na maaring impluensyahan ng masasamang espiritu at nangangailangan ng dasal ng pagpapalayas. Ito'y tinatawag na exorcism o house blessing upang maging malinis, no? So talagang kailangan talaga natin ang ating kaparian. Ayon naman sa Catechism of Catholic Church paragraph 550, pagkapanalo ni Kristo sa kaharian ng demonyo. So ito, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay nangahulugan ng pagkatalo ng kaharian ni Satanas. Ang mga pagpapalayas ng demonyo ay nagpapakita na ang kaharian ng Diyos ay narito na. So paliwanag, ang pagkilos ni Kristo laban sa masamang espiritu ay tanda na ang kaharian ng Diyos ay mas makapangyarihan. So yan po, no? So pinakita ng Diyos na ang Diyos talaga ay siyang makapangyarihan po, mga kakuya, no? So talagang napakaganda ang ating topic natin for today po, mga kuya. Ito about sa spiritual warfare, no? So talagang mag-isip pa tayo kung ano pa ang ating itatopic po, mga kuya, sapagkat napakaganda ito. Ito yung mga palatandaan po, mga kakuya, na infested ang ating isang bahay. Bakit nakapasok? Bakit infested? So, tinapik na rin natin dahil nagpapasok ng mga anting-anting. Yan ang mga pintuan ng mga demonyo para makapasok sa ating tahanan, no? So, baka pumunta ka sa albularyo, no? At may gamit ka ng mga lana galing albularyo, alisin na natin yan dahil yan ay mga pinto galing sa mga kalaban ng ating Diyos, no? Walang iba kundi ang mga fallen angel. Yan ang tunay nating kalaban, hindi po tao, kundi ang mga fallen angel ang tunay nating mga kalaban. So muli, maraming salamat at mag-aaral po, mga kakuya. Ito naman ang ating daily catechism, no? Ito ay spiritual warfare, no? Dapat mag-iingat tayo, mga kakuya, dahil dapat naging aware tayo dito dahil baka araw-araw baka mayroon na tayo nito at kapag hindi natin alam na ayon po sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge, no? So hindi natin alam, no? Kaya naging destroyed, no, ang ating lack of knowledge dahil nga akala natin okay pagpunta sa mga albularyo, okay sa manggagamot, o yun pala hindi pala okay. Kaya naging lack talaga at delikado kapag wala pa tayong knowledge, no, sa tunay na turo ng ating inang simbahan. So muli, maraming salamat at God bless po, mga kakuya. Pro Deo et Iglesia po, mga kakuya, no? God bless at maraming salamat at cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Muli, God bless at good morning po sa ating lahat.